For today's video, Yamaha Miyusol i125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang gulong o kanyang hub. Sabi nyo na guys, bigyan ko nagkaroon ng leaking ng oil. Hindi alam kung saan ang galing. Ngayon, upon checking guys, is na nakita siyang tagas sa ilalim. Nagduda siya baka daw binuhusan ng oil. Pero nung chinek niya is parang nagkaroon ng problema sa loob ng kanyang hub. So, sinabi ko sa kanya para ma-confirm natin boss na may problema yung oil seal mo sa loob ng hub mo ay kailangan tanggalin mo natin yung gulong mo at saka check natin ang loob ng hub kung may tagas ng oil. Kapag may tagas ng oil, matik boss, oil seal ang problema. So yun guys, natanggal natin ang kanyang gulong. So na-confirm natin na meron talagang oil na tumagas sa loob ng kanyang hub. Kaya nagkaroon ng leaking. So tanggalin natin ang kanyang brake shoe. So yung brake shoe guys, klarong-klaro din, no? Basang-basa sa oil. So confirm na nga guys, ang ating nala may tulo ng oil sa loob ng kanyang hub. So syempre guys, babad ng gear oil ang loob ng ating gearbox. At syempre meron siyang oil seal sa likurang bahagi ng kanyang bearing. Possible guys, doon tumagas ang oil, kaya naliligo ng oil ang kanyang hub o ang kanyang gulong. So, siyempre kapag mga ganitong problema guys, alam na natin ang dapat natin gawin. Kailangan baklasin muna natin ang kanyang hub. At siyempre ang kanyang panggilid. Kasi nakakonect po ang kanyang hub nito sa kanyang panggilid. So, napakadumi po kasi po nababad po siya ng oil. Pati ang kanyang brake shoe guys, so, nasisira dahil sa oil. Kaya na-observe din ni Bossing na parang hirap daw kumapit ng brake sa likurang bahagi. So, ito na nga guys ang dahilan kasi nga nababad sa oil ang kanyang brake shoe. Itong brake shoe niya guys is original pa yan, hindi yan replacement. So siyempre pinaka-next natin gawin ay tanggalin natin itong cover ng kanyang panggilid at tanggalin natin ang kanyang clutch bell at saka kanyang torque drive. So natanggal ko na lahat ng mga bolts yan guys. Pwede natin pukpukin gamit ang ating rubber mallet. At siyempre ang pinaka-next step ay tanggalin natin ang nut ng kanyang clutch bell. Kasi dito po nakakonect o nakatago yung mga bolt ng ating gearbox. Meron mga 5 o 6 na bolt yan na makikita natin. Pigain lang natin ang ating torque drive, saka natin makukuha at mahatak palabas ang ating torque drive assembly. So ito na guys, nakita natin ang mga bolt. So lahat ng mga bolt dyan na nakatago, nasa mga 5 o 6 yan, tanggalin natin lahat yan guys. Kasi yan po ay nakakonect sa ating gearbox. At syempre, kung natin kalimutan, i-drain mo natin ang kanyang gear oil. So nakikita ko guys na maliit na lang ang natitirang gear oil sa kanyang gearbox. Kasi nga is, unti-unti nang tumatagas sa kanyang bearing ng kanyang rear axle drive. So meron ding bolt dyan na nakatago. Meron din sa ilalim guys isa. Tapos aside sa isa, yung drain plug kasama na rin yan sa naghihigpit sa ating isang mukha ng isang part ng ating gearbox. At meron din yang isang bolt yan guys sa likurang bahagi ha. So natanggal natin lahat ng mga bolt na nakatago. So next, yung isang bolt na sinabi ko dito, may isang bolt yan. Sa mga bago pa lang at taga-DIY guys, baka makalimutan nyo may bolt na nakatago dyan, isa sa likurang bahagi ng ating gearbox assembly. So kapag na-complete na natin, natanggal lahat, pwede natin yung kamayin guys. Yun o, diba? Napakalambot lang. Dito natin makita yung mga malaking gear sa loob ng ating gearbox. So dito may gear yan, na may maliit na gear sa likuran. Yan naman sa right side na bahagi. Yung malaking gear naman guys, yan po ay naka-connect sa ating rear drive axle. Yan, no? So yan po ang kanyang, yan guys, nasa taas yung gear na yan. Ayan. So ito po ang kanyang axle drive guys. Dito po natin makita yung oil seal. So yan pong may kulay yellow, yan po ang ating oil seal. Yan po ang ating papalitan. So ito yung gear na sinabi ko guys. Yan po. So yan po ay nakakonect sa likurang bahagi ng ating axle. Mga dowel, tanggalin natin. Baka makalimutan. 2 pong dowel na yan. At tapos ang kanyang metal gasket. So yan. Tapos ito naman ang kanyang torque drive axle. So ang numero ng bearing niyan ay 6204. At ang ibabang bahagi naman na bearing ay 6301. At ang katabi naman niyan na bearing ay 6303. Baka magtanong kung anong mga numero ng bearing na yan. Dito naman sa part nito may 6201. Yan po tinuro ko. Tapos sa ibaba na bahagi ay 6301. So yan po yung 6301. Yan po yung 6301. 6301 at saka 6201. Dito naman sa ilalim ng ating oil seal ay 6222 ang ating bearing. So ito po ang axle nyo guys. Diba napakadumi. Kinalawang na dahil sa
tumatagas na gear oil. So itong oil seal na to guys, paano ba tanggalin? Napakadali lang. Tanggalin mo natin yung kanyang cable ng kanyang brake guys. Tapos tuturo ko sa inyo kung paano tanggalin ang oil seal na yan at saka yung bearing. So ito na guys, natanggal na natin ang kanyang hub. So ngayon ang gawin natin is ilagay natin ipatong natin sa kahoy para may allowance ang ilalim. Tapos baliktarin natin yan ang kanyang hub sa part na ito. Kasi nandito po mapupukpok natin ang kanyang bearing. Once na mapukpok natin ang ating bearing, automatic sumasama na yung oil seal sa ilalim guys. Kasi isang location ng oil seal at saka bearing. So yun, natanggal natin ang bearing, automatic yung oil seal natatanggal na rin siya. So ganito po ang mga kalawang o dumi. So may kasama pa yung mga putik kasi napasukan niya ng tubig. May butas po kasi yan sa gitna guys, kung saan naka gitna yung oil seal at saka bearing. Yan o. So possible na tumagas yung gear oil kaya masisira din ang kanyang bearing. So matik na guys, dapat palitan din natin ang kanyang bearing. Huwag natin ibalik yan kasi may alog na yan. So ito po ang kanyang oil seal. Isa lang pong sukat ng oil seal ng ating hub. Kapag bumili kayo ng oil seal guys, sabihin nyo lang oil seal ng hub ng ating pang gearbox. Alam na nila ang sukat na yan sa mga Yamaha Center at mga motor parts. So ito yung papalit natin na bagong oil seal. So nasa mga 250 plus lang yan guys. Yan po ay genuine. At syempre ang ating bagong bearing 6222 at ito ay nag-increase ng kanyang price. Dati nasa mga 500 plus lang yan. Ngayon is na mga 650 na siguro. Depende na rin guys sa mga pagbibilhan ng mga motor shop or Yamaha Center. So linisin mo natin ito sa katikabit. A few minutes later. So ito na guys, nalinis na natin. Medyo umuulan pa sa amin dito. Kaya hirapan tayong mag-vlog. Kasi malapit lang sa may tulo ng tubig o tagas ng tubig ng ating motor na kinalalagyan. So syempre, since malinis ng ating hub o crankcase is una natin gawin guys, maglalagay na tayo ng bagong bearing. Siyempre, kailangan natin buksan yan. Ang Yamaha Mio Soul I 125 Mio Gear, Yamaha Mio I ay makapare lang po ang style. Saka numero ng bearing na kanilang hub. So ito guys, 6222 po ang numero ng bearing na yan. Baka magtatanong, ulitin ko lang. Kung sakaling nakakita mo ang video ito ay alam mo na ang numero ng bearing na bibilhin mo. 6222 na bearing tapos seal bearing. Lagyan mo natin ng grasa para siyempre hindi tayo mahirapan pagpasok dyan. Para smooth ang pagpasok ng ating bearing sa ating crankcase. So pupukyan na natin yan ng axle guys. Yung makapal na axle as long as mapasok natin yan. Depende na sa inyo kung anong gawin nyo. Pampukpok, importante is may pasok ninyo ang bearing na yan na hindi masira yung inner housing nya. So sa mga gilid-gilid lang, tirahin nyo lang para mapasok na. So napasok na natin, siyempre check muna natin yung itsura ng ating bearing kung maayos ba ang ating pagkakatirada. So yan guys, goods naman siya. Nasa ilalim na bagay yan guys ha. Sapak na sapak yan ha, sa surface ha. Pero kabaliktaran yan sa oil seal natin. Ang ating oil seal naman ay dapat level lang sa surface sa ibabaw. Huwag natin ibaon kasi meron yung allowance sa gitna. May butas yan. Kung saan papasok yung dumi, makalusot na rin. Or mapasukan ng gear oil at doon rin tataga sa butas na yan. Pero yung problema nito guys, hindi siya tumagas sa bearing yung oil kasi yung atong butas niya is na barahan. So ito na yung bagong oil seal niya guys. So pwede na kamayin noong unang paglagay. Pwede natin kamayin yan pag unang lagay guys. Tapos kapag medyo may katigasan ng kaunti ang kanyang oil seal, kailangan kasi natin ibaon yan no, ng kaunti sa surface ng ating crankcase. Lagyan mo natin ng kaunting grasa pampadulas. Tapos kamayin muna natin. So dapat nandyan lang po ang label ng ating lips ng ating oil seal guys. So laging sinabi kayo na. Kasi meron yung butas yan sa gitna. Yan. Parang ano yan labasan ng dumi. Or basta pag may tagas ng oil o tubig sa loob ng hub, kung papasok sa bearing dyan po lulusot. Yun po ang purpose niya ng butas na yan. So ito lagyan na natin. Pwede natin kamayin yan. Tapos pero pag mabaon na siya ng kaunti tapos hindi siya nakalabel sa surface, pwede nyo alalayan ng pukpok yung siding, yung mga gilid-gilid niya. So wag nyo sa gitna tirahin guys, masisira yung lips o spring ng ating oil seal, yung sa gilid-gilid lang. Tapos hindi siya dapat nakabaon na, ulitin ko, yung tama-tama lang siya guys.
So yun, yung part na yan po ang label niya. Dapat nakabaon ng kaunti ang ating oil seal. Huwag nating idiin. So pag feeling natin okay na, pag may kulang pa, pwede natin unti-untiin na pagpukpok para balance guys, para hindi magilid ang ating oil seal. So kahit kayo kaya nyo to guys, kapag nakita nyo ang video nito, no? Kahit kayo mag DIY. Kapag malayo kayo sa mga shop o mga mekaniko o hirap makahanap ng mekaniko, so ganun lang po ang paraan o process ko para magpalit ng oil seal ng ating hub. So ito na po pinali na guys. Yun, napakalinis na, di ba? Siyempre, since tapos na natin yung mapalitan ng bearing at saka oil seal, ay siyempre kabit na natin yung mga gears na tinanggal natin. Yung axle, saka yung dalawang gear. Yun, tapos na malinis. Nilagay natin ang bearing, nilagay na natin ang oil seal. Siyempre, pinaka-next is ilagay na natin ang ating mga gear. So, sabay natin ilagay ito guys. Yung malaking gear sa likuran, dapat naka-connect yan. Yung malaking gear din. Yan, no? Yan po, posisyon yan guys, ha? Sabay natin ilagay yan. Siyempre, mahulog yung malaking gear kasi yung axle is mamaya ay isunod natin ang paglagay. So, yun, di ba? Tapos itong gear na itong axle na to, so ilagay natin sa gitna. Alalayan na natin guys sa pag-angat ng gear na yan para may pasok natin siya. Kasi na-disalign niya na kaunti. Yun, ganun lang. Tapos ikot-ikotin natin, reverse, para ma-sure natin na hindi nag-stack up yung gears guys. At smooth ang kanyang pag-ikot, kaya ito lang. So pagkatapos niyan, ilagay na natin ang ating dalawang dowel. Yan, dalawang dowel na yan, yung may malaking butas. So, sa baba din, lagay din natin yung isang dowel. Tapos, yung gasket natin. Yung mga butas guys, sa baba na bahagi yan kung saan nakalagay ang ating breather hose. Pagkatapos, yung crankcase cover ng ating gearbox. So, malinis na siya, no? Malinis din ang loob ng kanyang gearbox guys. Ibig sabihin, hindi ito na pasukan ng mga dumi o tubig ulan, kaya hindi nagkaroon ng kalawang sa loob. Ito lang ang bumigay ang kanyang oil seal. So kamayan na natin, since kamay na pagbunot dyan, kamay na pagbalik, ikot-ikotin natin ang gear, axle na yan, kung goods ba, kung goods ang axle guys, pwede natin ibalik lahat ng mga bolt na tinanggal natin. Tandaan nyo lang, yung mga bolt na tinanggal natin, mga nasa mapito yan. So dito nalagay natin yung nakatagong bolt, tapos itong washer nito ilagay natin. Next, siyempre nalinis na itong part nito guys. At siyempre nalinis na rin natin ang brake shoe. Kasi itong brake shoe, sabi ko noon kung hindi ito kakapit, mag-slide to, dapat na itong palitan. Kasi nga is naligo siya sa oil guys, no. So sabi noon wala pa siyang budget. So sabi ko sa kanya, lilisin na natin. Tapos lihain na natin para makuha yung mga maiitim. So ito guys, nilinis ko siya, nugasan ko sa gasolina. Tapos naliha ko siya ng 250. So ito na, binili ko ng kanyang original na clutch shoe. So saka na sa bibili kapag mayroon na siyang budget. Nakabit na natin ang clutch shoe. Next naman, check natin yung hub. Yung hub guys, nilinis ko na rin yan. Binuhusan ko yan ng gasolina. Tapos nilinis ko ng maigi, niliha ko pa para mawala yung mga kumakapit na maitim na dumi sa loob ng kanyang hub. So ilagay na natin ang hub, siyempre. Tapos utukutin, goods, walang problema. Tapos ilagay natin ang kanyang washer, makapal na washer, at ang kanyang nut. So ganun lang po guys, kahit kayo, kapag wala kayong shop na makita, kung meron kayong mga tools na pangtanggal, so kayo na gumawa sa inyong motor. Huwag na kayong pumunta sa mga shop. So ikpitan natin gamit ang ating electric impact wrench. Goods na siya. Pagkatapos na itong trabaho na ito, siyempre kailangan natin ibalik yung mga tinanggal natin sa ating panggilid, yung torque drive. So pigain na natin ang ating bell. Tapos pagkapiga natin ang ating bell, saka natin ipasok ang ating belt. So clutch bell, tapos yung nut. Siyempre ikpitan natin. Yung tama-tama lang guys, huwag yung masyadong maigpit para hindi mahirapan pagluwag yan sa sunod. So siyempre kailangan natin maglagay ng gear oil. Baka makalimutan natin guys, at paandar natin siya, di ba? So siyempre Yamaha gear oil ang ilagay natin. Pagkatapos ito guys, paandarin natin ng kaunting minuto. Tapos saka natin balik ang takip ng kanyang crankcase, ng kanyang panggilid, at saka yung air element niya.
Kasi yung element niya guys, binuksan ko kasi parang na-diskumpiyado ako, baka malumi. At hindi ako nagkamali, napakadami po ng kanyang air element at sinuggest ko na rin sa owner na bumili siya next time ng air element. So, ulit tayo susi at syempre, panarin ang motor. Let's go! Yun lang guys, no, sana sa video ng ito na ginawa ko ay may natutunan kayo at nakakuha kayo ng ideya. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Ayos. For today's video, Yamaha MIUI 125 nagkaroon ng problema sa kanyang likurang bahagi ng kanyang motor. So ibig sabihin guys, ang kanyang gulong. So ang gulong ay nagkaroon ng ingay, no. Matagal na itong nararamdaman niya, kaya lang isa na walang bahala niya. Ngayon, lumaki ang tunog at nagkaroon ng ingay. So ngayon guys, isa din sa naresolbahan niyang problema ay nagkaroon ng oil sa kanyang gulong. Leaking na oil na yan dahil hindi niya alam kung saan nangagaling. At syempre, nung nakita ko guys, sinabi ko sa kanya, ang problema nito ay oil seal. So yung gear oil mo, tumulo, tapos nasa loob ng hub, tapos unti-unti tumilapon sa gulong, kaya ito ang nangyayari. So kapag nasira ang ating oil seal guys, isa sa dahilan ay ang bearing, malaki ang alog ng kanyang bearing. Kapag malaki ang alog ng bearing, automatic masisira ang ating oil seal kasi gumigewang-gewang ang ikot ng ating gulong. At yung labi ng ating oil seal ay natatamaan. At isa din sa problema nito guys ay tumama ang kanyang hub sa kanyang flange. Kaya nagkaroon ng kulay puti sa lips ng kanyang hub. So ngayon guys, ang gawin natin is tanggalin natin itong nut na ito para ma-confirm natin ang ating hinala. Siyempre na kung ang problema ng kanyang motor ay oil seal, kung bakit nagkaroon ng leaking ng gear oil sa kanyang gulong. Tanggalin natin itong gulong niya guys. Medyo nahihirapan ako kumapit yung brake niya. So siyempre para matanggal natin yan ay luwagan muna natin ang kanyang brake shoe. So may nut yan sa likuran niya guys, no. Unahin natin yung luwagan kasi mahirapan tayong i-pull out ang kanyang gulong. So tanggalin muna natin yung nut niya guys, o luwagan. Itong motor ito guys, matagal na itong na feel ni bossing na medyo kaiba talaga yung gulong niya sa likuran. Na-feel niya na medyo may kakaibang tunog daw, pero sana bahala na lang daw, sana walang bahala na lang daw niya kasi baka kaunti lang. So ngayon hindi niya talaga matiis ang tunog kasi meron ng lagutok. So ito nga guys, basang-basa ng gear oil ang kanyang brake shoe, nagkukulay itim. So itong problema na to guys ay makapareha lang ang kaso ito nung mga nakarang linggo na inayos natin na Yamaha MIUI Soul i125 na same din problema, sira ang kanyang bearing at lumuwa ang gear oil sa kanyang hub, sa kanyang flange, no? So ngayon, check muna natin ang kanyang gulong, ang loob ng kanyang gulong guys. Silipin din natin. For sure, may gear oil din ito. So yun guys, tulad natin nasahan, kaya ayaw pala kumapit ang brake ng kanyang gulong. Ito din ang sa napansin ni bossing guys, medyo slide daw ang kanyang gulong sa likuran at parang walang preno. So yun na pala, nababasa na pala ng gear oil ang kanyang hub. So need na natin magpalit ng bagong brake shoe guys, then natin na pwede balik kasi nababasa na yan sa oil. So syempre kailangan tanggalin natin ang kanyang crankcase, ang kanyang bell, kanyang torque drive guys, kasi hindi natin ma-pull out ang mga gear na yon, ang axle na yon sa kanyang drive axle kapag hindi natin na-pull out ang kanyang torque drive axle at saka pala torque drive assembly. So kailangan mo natin na i-pull out yan. Kahit di na natanggalin ang kanyang drive face guys, ito lang torque drive assembly na tanggalan natin, goods na siya. Bigain na natin siya guys para ma-pull out natin siya. Yun lang. So pwede natin siya natanggalin ang kanyang, hindi natanggalin ang kanyang belt. So 6 po na bolt at tatanggalin natin dyan, 3 sa labas at saka 3 sa loob. So meron ding isang bolt dyan guys sa may flange, no. Sa likurang bahagi ng flange may isang bolt na nakatago dyan. Balipit to pala siya guys, kasama ng kanyang drain plug. So kasama yung drain plug guys pero sa totoo lang 6 lang siya ang na-bolt at tanggalin natin. Pero since yung drain plug na bolt niya is kasama na siya, magiging 7 na. So tanggalin natin yung drain plug guys. Yun, nakita natin na kinalawang ng kanyang gear oil. Bakit ba kinalawang? Dahil nakapasok yung kalawang ng ating bearing ng ating axle guys, rear drive axle na 6222 na bearing.
So kinalawang siya, so yun na nga, kaya nagkaroon ng kalawang ang ating gear oil. So lahat ng mga scooter guys na ganitong design, kaparehan nito ay Mio Sport, Mio Soul I-125, Mio I-125, at yung mga MX I-125 guys. So same lang sila na design ng kanyang panglikuran bahagi na gulo. So natanggal na natin yung 6 na bolt, tsaka itong last na sinabi ko guys, kaya na meron siyang isang nakatagong bolt dito na part nito. So sa yung mga nag-DIY at bago pa lang dito, alam guys na merong bolt dyan. So baka mahirapan kayo pupukin, at least nakita nyo guys na merong isang bolt dyan na nakatago. So ngayon pwede natin unti-unting hilain palabas. Ganun lang po, napakadali lang po sa hilain kapag natanggalan natin ang ating na bolt. So nakita na natin ang kulay itim, kulay brown na gear oil. At napakadali lang po ibalik ng mga gear na ito guys. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano siya ibalik. So nakukulay kalawang na rin ang loob ng kanyang gearbox assembly. So lilinisin natin yan mamaya. At kung mabiring, check natin, goods naman ang ikot, napakasmooth pa naman siya, hindi pa siya natamaan. Itong gear na ito, goods din guys, medyo kinalawang lang yung gear oil niya, at least hindi siya napasukan ng tubig. So goods din ang dalawang bearing nito. Ang pinakasira talaga ay yung sa labas na bearing guys. Kapag nagpapalit tayo ng bearing, automatic mapapalit na tayo ng oil seal para hindi na tayo magkaroon ng pang back job. Kasi kapag nababack job yan, tumutulog pa rin yung oil bago ang bearing. At least sa trabahong ito guys, isa lang, wala nang balikan. So mura naman ang oil seal, kaya bilhin nyo na lang. Huwag na kayong magtipid guys. Kasi kapag nagtipid kayo ng oil seal, bearing lang pinalitan nyo, asahan nyo, baka magkaroon yan ng moisture or tagas. Much better, isama mo na ang oil seal kapag nakapalit ka ng bearing. So tanggalin mo natin itong dowel na ito, baka gasket pala nito. Baka makalimutan ang gasket nito guys. Masira siya kapag pinukpok natin pahiga o pataob ang kanyang crankcase. So napakadali naman ito guys, no, tanggalin ang bearing, no. Ganito lang posisyon niya. Maghanap lang kayo ng kahoy, no. So yun, no, ang laking alog na yan. Yung alog na yan ang dahilan kung bakit nasisira ang ating oil seal at tumatagas ang ating gear oil. So ito guys, no, grabing kaso ito, no, kasi lumuwag talaga yung casing, inner casing ng ating bearing, no. So nahulog na siya guys, yun, no. Hindi ko pa sa pinukpok pero nahulog na siya. Ibig sabihin malaki na talaga ang sira ng kanyang bearing. Dahil ito ay pinatagal ni busing, no. Dahil sobrang busy niya sa pamasada kaya o sa kanyang trabaho. Kasi minsan si busing guys ay nag-salen ng joyride. So ngayon nahirapan itong magkaroon ng oras para ipatingin ng kanyang mga. Pero ngayon hindi siya nakatiis kaya pina-check na sa atin. So yun guys, ito yung sinabi kong inner casing niya. Yun at mga bulitas na hiwalay na. So pinaka worst case scenario ng bearing sa likuran kapag ganito na talaga ay masisira talaga siya at mapiktuhan ang ating plants. So paano ba tanggalin ang casing? Napakadali lang guys. Silsilin na natin yan sa gilid yan, no? May part dyan na pwede natin siya tamaan. Unti-untiin lang natin yan hanggang ito ay mahulog. So may part dyan na pwede natin siya tamaan. Ito guys dapat is sa labas nakaposisyon yan at hindi dapat lapag. So yung surface lang natin na plain ang ilapag natin guys para hindi maputol yan o makrack. So ganito posisyon lang po, dalawang kahoy, tapos yung parang lagayan ng cable ng ating brake is sa labas. So tapos alalayan dalawang pa, unti-unting pukpukin, tagiliran hanggang ito ay mahulog. So naman siya masyadong matigas guys, hindi na sa tanggalin yun, no? So yun po ang kanyang natitirang housing din sa outer na part na yan. So ulitin ko lang guys, ang numero ng bearing nito ay 6222. Dapat ang bilhin niyo ay sealed bearing. Dalawa kasi bearing na klase na yan, walang sealed at saka may sealed. Ang gawin natin ay siyempre linisin natin ang dalawang ito para ma-assemble na natin. So siyempre since malinis ng ating hub o crankcase is una natin gawin guys, maglalagay na tayo ng bagong bearing. Siyempre kailangan natin buksan yan. Yamaha Mio Soul I-125, Mio Gear, Yamaha Mio I ay makapareha lang po ang style saka numero ng bearing na kanilang hub. So ito guys, 6222 po ang numero ng bearing na yan. Baka magtatanong, ulitin ko lang.
Kung sakaling nakita mo ang video ito ay alam mo na ang numero ng bearing na bibilhin mo. 6222 na bearing tapos seal bearing. Lagyan mo natin ng grasa para siyempre hindi tayo mahirapan pagpasok dyan. Para smooth ang pagpasok ng ating bearing sa ating crankcase. So pupukin na natin yan ng axle guys. Yung makapal na axle as long as papasok natin yan. Yan, depende na sa inyo kung anong gawin nyo. Pampukpok, importante is may pasok ninyo ang bearing na yan na hindi masira yung inner housing nya. So sa mga gilid-gilid lang, tirahin nyo lang para mapasok na. So napasok na natin, siyempre check muna natin yung itsura ng ating bearing kung maayos ba ang ating pagkakatirada. So yan guys, goods naman siya. Nasa ilalim na bagay yan guys ha. Sapak na sapak yan ha, sa surface ha. Wow! Pero kabaliktaran yan sa oil seal natin. Ang ating oil seal naman ay dapat level lang sa surface sa ibabaw. Huwag natin ibaon kasi meron yung allowance sa gitna. May butas yan. Kung saan papasok yung dumi, makalusot na rin. Or mapasokan ng gear oil at doon rin matataga sa butas na yan. Pero yung problema nito guys, hindi siya tumagas sa bearing yung oil kasi yung atong butas niya is na barahan. So ito na yung bagong oil seal niya guys. So pwede na kamayin noong unang paglagay. Pwede natin kamayin yan pag unang lagay guys. Tapos kapag medyo may katigasan ng kaunti ang kanyang oil seal, kailangan kasi natin ibaon yan no, ng kaunti sa surface ng ating crankcase. Lagyan mo natin ng kaunting grasa pampadulas. Tapos kamayin muna natin. So dapat nandyan lang po ang label ng ating lips ng ating oil seal guys. So laging sinabi kayo na. Kasi meron yung butas yan sa gitna. Yan. Parang ano yan labasan ng dumi. Or basta pag may tagas ng oil o tubig sa loob ng hub, kung papasok sa bearing dyan po lulusot. Yun po ang purpose niya ng butas na yan. So ito lagyan na natin. Pwede natin kamayin yan. Tapos, pero pag mabaon na siya ng kaunti, tapos hindi siya nakalabel sa surface, pwede nyo alalayan ng pukpok, yung siding, yung mga gilid-gilid niya. So, wag nyo sa gitna tirahin guys, masisira yung lips o spring ng ating oil seal. Yung sa gilid-gilid lang. Okay. Tapos, hindi siya dapat nakabaon na, ulitin ko, yung tama-tama lang siya guys. So, yun, yung part na yan, yan po ang label niya. Dapat nakabaon ng kaunti ang ating oil seal. Wag nating idiin. So, pag piling natin okay na, pag may kulang pa, pwede natin unti-untiin na pagpukpok para balance guys, para nito magilid ang ating oil seal. So, kahit kayo kaya nyo to guys, kapag nakita nyo ang video nyo to, no? Kahit kayo mag DIY. Kapag malayo kayo sa mga shop, o mga mekaniko, o hirap makahanap ng mekaniko, so, ganyan lang po ang paraan o process ko para magpalit ng oil seal ng ating hub. So, ito na po pinali na guys. Yun, napakalinis na, di ba? Siyempre, since tapos na natin diyang mapalitan ng bearing at saka oil seal, ay siyempre kabit na natin yung mga gears na tinanggal natin. So ngayon guys, ang pinaka next pala natin gawin ay maglalagay mo natin ng kaunting gear oil sa kanyang mga gears guys, no? Para smooth siya ang pag-iikot, no? Tapos maglagay din tayo ng gear oil sa ating mga gears. Isabay natin ikabit ang dalawang gear na to guys, yung malaki, yung sa drive axle natin at saka itong counter gear niya guys. So sabay natin kasi nasa likurang bahagi po yung malaking gear na yan. Yan. So tanggalin muna natin uli yung gear na unang kinabit natin. So, siyempre maglagay din tayo ng kaunting gear oil. Huwag yung sobrang dami lang. Kasi maglalagay pa tayo dyan mamaya ng isang gear oil din. Isang 100 ml na gear oil. So sasabay natin. Pagkatapos malagay ng dalawang gear na yan guys, saka natin lagay yung drive axle natin. Siyempre maglagay din yan ng gear oil na para hindi siya magkaroon ng metal to metal contact. So mayroon na siyang lubrication agad. Yan. So isintro lang natin yan guys. Dali lang yung sintro yan, no? Kahit kayo kaya nyo mag DIY guys. Kapag malayo ko sa yung mga shop or nasa mga probinsya kayo, kapag nakita nyo ang video ito, malaking tulong ito sa mga. At siyempre kung ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like na rin guys, kasi ito ay malaking tulong sa aming mga content creator. Maraming salamat. So maglagay din tayo ng oil sa bearing na ito, yung dalawang bearing yan, 6201 at 6001. So napadali na po ikabit nito guys, no? Pagkatapos malagyan natin ang kanyang metal gasket, ay isapak na natin ito.
Basta tandaan nyo lang kung ano ang ginawa nyo yung pagtanggal. Ito din ang paraan kung paano magbalik. Yun ang mga tips Okay. at advice ko guys sa mga na planong mag-DIY at saka gusto matuto sa pag-DIY. At siyempre kung gusto mo maging mekaniko, malaking tulong itong video ito guys. Kasi makakuha ka ng mga counting idea na makakatulong sa yung pag-aayos ng iyong motor. Lahat ng mga scooter ay makapare lang po ang paraan ng pagtanggal ng flange na ito guys. So wag mo natin higpitan yung isang bolt na yun kasi mayroon pa tayong 6 na bolt na ibalik dyan sa likuran. Dapat guys is pantay-pantay lang pagkahigpit para hindi siya magkaroon ng disalignment at naiwasan natin magkaroon ng leaking ng gear oil. So importante is umiikot yung gear na yan, ay yung axle pala. So lagay mo natin yung kanyang washer before natin makalimutan. At before tayo lilipat sa kabila guys, maglagay mo natin ng bagong brake shoe. So, yung sa Yamaha Mutual ay guys, nung mga nakaraan, hindi tayo nagpapalit ng brake shoe kasi nag-aalanganin ang may-ari kasi short siya sa budget. Pero ito, sinadjust ko sa owner, yung palit siya ng bagong brake shoe kasi napaka-importante po para hindi tayo mahirapan pang mag-brake. So kapag nag-brake tayo guys, tapos yung brake shoe ibalik natin, ay may potential na mag-slide na naman siya uli kasi guys naniligo na siya ng oil. Yun guys, balik na natin yung 6 na bolt dito kasama na yung yung drain bolt natin na pang 7. So ang paghigpit nito guys ay dapat pantay-pantay, wag mo natin higpitan bawat bolt. So dapat ilapat muna natin yung 7 bolt, 6 na bolt lang pala kasi yung sa drain bolt dapat nagahigpit na yan para natin may maglulus. So kapag pila natin na medyo pantay na pagkahigpit, saka natin higpitan yung pang pinalin na bolt sa likuran. So before tayo lumipat sa kabila guys, baka makalimutan natin maglagay muna tayo ng gear oil. So mas maigi guys para natin makalimot. Mas manigurado na tayo baka kalimutan pa natin maglagay ng gear oil sa sobrang busy natin. Ito yung pinaka-importante na part sa ating pagkapalit ng bearing at saka oil seal. Nalagay na natin ang gear oil at syempre takpan na natin. Pagkatapos ito guys ay ibalik na natin ang ating torque drive assembly na tinanggal. Maglagay tayo ng grasa, no, pampadulas ating torque drive assembly, tapos bigayan na natin yan para mahatak natin at mabalik natin sa torque drive axle. Yun, tapos kanyang bell, tapos ang kanyang nut. Pag naging okay na ang nut ay siyempre huwag kalimutan higpitan yan, baka maluluwag pa yan at hindi pa tatakbo ang motor ni Bossing. Siyempre gamit natin electric impact range. So siyempre saka natin ibalik yung crankcase niya kapag nagabait na natin ang kanyang gulong. So yan guys, ito na ang gulong, naka-prepare na. Huwag niyo kalimutan higpitan yung isang bolt guys yung malapit sa kanyang si baba na part na yan. Baka makalimutan nyo kasi hindi ko po pinakita sa video na nagligpitan natin. So yung kulay puti na yan guys, yan po ang tama niya sa kanyang gulong. Nung grabe ang pag-iwang nito, no, na nakalimutan ni hindi pa pinakontrol ni Bossing guys. Kaya nagkaroon siya ng kulay puti-puti sa tagilang bahagi na yan. Yan pala ang tumama kasi nga is malaki ng sira ng kanyang bearing. So lagyan natin kanyang washer, ang kanyang nut, at saka higpitan na natin para sa pinalin natin trabaho. Kung natin ikabit yung gulong ay simple kailangan natin paanda rin ang kanyang motor guys para yung belt at saka yung drive base, drive pulley at torque drive assembly is maghihigpit siya at may kagat na siya. So yun, at electric impact range na natin, okay naman ang kanyang ikot, napaka-smooth naman. So siyempre yung pinaka-pinali before natin panda rin guys, i-off muna natin ang kanyang side stand kasi nakalimutan ko siyang i-off. Hindi yan andar kapag naka-una ka ng side stand. Let's go! So yun lang guys, no, kapag yung motor ay maka-experience ng ganitong senaryo, alam nyo na kung anong dapat yung gawin. Maraming salamat at syempre see you sa ating next video. Ride safe, God bless. Ayos.